Kaibigan, gusto mo bang maging masaya? Kanina sa aming pag-aaral, meron kaming natagpuan na napakagandang talata. Samahan po ninyo kaming basahin ng Ecclesiastes 11 verse 9. Ang sabi dito, Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasahin ka ng iyong puso sa mga arawan ng iyong kabataan at lumakad ka sa mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata, ngunit talastasin mo. Dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka sa Diyos sa kahatulan. napakaganda. Ang daming punto ng talatang yun. Oo, dami talaga. Isa sa nakita kong punto ay yung unang binibigkas na tayo'y magalak ng mga kabataan. Pinapakita lang para sa akin na ang Diyos ay hindi laban sa kasiyahan. Tama. Sabagat sa ating kabataan, ito talaga yung masayang panahon. May lakas tayo, may oportunidad. Ito yung panahon na hinahanap natin yung ating purpose. At sa kasiyahan na to, tayo ay naniniwala bilang mga Kristiyano Tama. na ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa tamang pagdedesisyon at tamang relasyon sa ating Panginoon. Brother Sherwin? Okay, sa akin naman, Brother Roy, ito, lumakad. Dahil sa atin ngayon ay minsan makalimutan na natin na ang ating mga gawa, ang ating mga ginagawa, ang ating mga nilalakad ay parang bang hindi na sa tamang direksyon. Kaya sabi dito, lumakad tayo at talastasin natin. Ano ba yung sabi doon? Sa ating mga gawain araw-araw ay ating iisipin kung ito ba'y tama o ito ba'y hindi at kung ito ba'y ikakalugod ng ating Panginoon. Yun ang aking punto na nakuha dito, Brother Roy. Sinasabi na sa kagalakan ng ating kabataan, dapat ito pa rin ay nakaugat sa ating Panginoon. Tama. Isa pang punto na nakita ko dun, Brother Sherwin, ay yung binibigkas na ang sabi ay sundin ang iyong puso. Madalas Oo. natin itong naririnig at nababasa sa mga social media. Follow your heart. Pero meron ding binibigkas dito na kasunod. Huwag ding kakalimutan ang katotohanan. Yun. Sabagat ang tao binigyan ng dakilang kaloob ng Panginoon, ano to? Ang kalayaang pumili. Ang free will. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, tayo ay naniniwala na ang puso ay mapanlinlang at kailangan na ang puso natin ay laging ginagabayan ng salita ng Tama. ating Panginoon. Tama. Sabagat ang puso ng tao ay hindi laging tama ang gusto. Tama. Ang tunay na kalayaan ay hindi paggawa ng kahit na ano, Hindi. kundi ang paggawa ng tama kahit mahirap. Mahirap. Yun. Brother Sherwin? Kaya nga, Brother Roy, kahit na mahirap, ay talagang sundin natin ang Panginoon. Dahil sa ating kabataan, easy lang sa atin yung paggawa ng mali. Hindi mahirap sa atin yan, paggawa ng mali. Hindi mahirap. Pero ang paggawa ng tama, mahirap yan sa atin. Pero anong sabi dito? Sundin natin ang kalooban ng Panginoon at ating talastasin kung ito ba'y tama o hindi. Dahil nga, meron dito sa last, ano yung sabi? Sabi doon sa last ay mayroong katulad. Kaya nga, yun. Atin ding naalala ang Ecclesiastes 12 verse 1. Atin tingnan din ang sabi doon, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga karawan ng iyong kabataan. Yun. Kaya naman yung pagsunod sa ating puso, kailangan nandun pa rin ang Panginoon. Tama, tama. Alalahanin natin, huwag natin kalimutan na tayo ay mayroong obligasyon sa ating Panginoon. Oo, totoo. Sapagkat sa dulo, kagaya ng sinabi ng talata, Ecclesiastes 11 verse 9, sa dulo-dulo ng ating paglalakbay sa mundong ito, mayroong katulad. Meron tayong katulad. Ang Panginoon, alam natin, ay nagsusuri ng ating kanya-kanya at personal na mga buhay. At ang ating panalangin, matagpuan tayo na nagtatapat Sa Panginoon. sa Panginoon. Dahil nga ay kung ano ang ginagawa natin, kung ano ang ginagawa natin kabutihan o mali, hatol ang sa ending, brother, hatol. Dadalhin tayo sa hatol. Kung may ginagawa kang kabutihan, hatulan ka ng kabutihan. Kung may ginagawa kang kasamaan, hatulan ka ng kasamaan. So kaya ngayon, Hindi ito para takutin tayo, hindi. kundi para paalalahanan tayo na ang bawat desisyon ay mahalaga. Mahalaga talaga. Ang bawat desisyon ay mayroong epekto na walang hanggan. Tama, tama. Kaya tayo ay maging grounded sa Biblia, sa salita ng ating Tama. Panginoon. Brother Sherwin? Okay. Sabi dito sa Job chapter 5 verse 27, narito, aming sinihiyasat at gayon nga, dinggin mo at talastasin mo sa iyong ikabubuti. So ang ating ginagawa ngayon, brother, hindi para takutin sila, tayo, kundi palalahanan na dinggin natin ang Panginoon
at ating talastasin ang ating mga ginagawa sa bawat araw. Ayan, maganda. Di ba? Maganda. Kaya nakita ko sa kabuuan ito, parang sinasabi sa akin na tayo ay magalak, pero may kabanalan. Amen. Mangarap na mayroong direksyon. Amen. Direksyon na naglalapit sa ating Amen. Panginoon. At pumili na may pananagutan. Amen. Sa pagtatapos, Brother Sherwin, sinasabi nito na tayo bilang mga Kristiyano, ang goal natin ay hindi maging successful, Amen. kundi maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya naman, kaibigan, gusto mo bang maging masaya?